Sir Eli Soriano upang tayo po ipaglingkuran. At siguro po, magandang gabi sa iyo. Matagal akong pinagbakasyon ng abogado ko. Biro mo naman yung huwag kang pakibuin. Kasi nga, iniiwasan niya na yung isang subject matter of a criminal case, mapag-usapan pa sa ere, Brother Josel, Brother Danny. Hindi naman tayo kasing krudo at kasing rude ng mga ministro ni Manalo na pati yung nasa husgado na, tinatalakay pa sa TV. Isipin mo, pati pala yung kaso sa San Mateo Rizal, tinatalakay sa TV, nasa husgado na yun. Talagang mal-edukado itong mga ministro ni Manalong ito Mal-edukado talaga. Ewan ko kung may tape kayo dyan. Bali po yung Brother Eli, ang nag-comment po doon, yun pong dalawang, ibinalita po yun tapos yung mga komentarista po ang nag-comment. Yun po tungkol sa kaso po nila. Narinig ko pa nga po sabi, yan iga kasi si Ginoong Soriano mahilig magsasalita ng walang basihan Anong walang basihan? Kung wala akong basihan, hindi ako entertainer ng court. Brother Danny, no? Opo. Hindi ako entertainer, hindi naman naniniwala sa hearsay evidence ang court, di ba? Pero para yung nasa korte na komentaryohan pa nila sa kanilang television program. Ano yun? Balita nila sa SBN 20, sa 25? 25. Ang sabi nga po, Brother Eli, tawagi ba naman ikang quack doctor yung isang doktor Hindi totoo yun. Hindi totoo ang tinawag kong quack doctor yung doktor. Hindi totoo yun. Pero pakita natin yan sa ating mga kababayan bago ako sumagot. Mas mabuti nakikita nila Ayoko kasing pag-usapan yan, baka ma-subjudice tayo. Doon ko rin po nadinig, Brother Eli, yun nga pong sinabi na kaya daw po yung part 2 ng assignment, di na raw po matutuloy dahil meron daw nga pong death threat. Mali yun. Kung hindi matutuloy yung part 2 ng assignment dahil nag-issue ang court ng Quezon City ng TRO. Nakalalabas-labas lang kaninang alas 5 pasado ng hapon. Nag-apply kasi ako ng TRO para pigilin si Lucy Cruz Valdez na dagdagan pa niya yung damage that was done to me and to the organization dahil doon sa kanilang malicious na assignment. Ayun. Kaya naglabas naman, awa ng Panginoon, kaya nakikita ko, meron pa rin sigurong justice nga dito sa ating bayan dahil ipapasalamat tuloy ako doon sa court na siyempre, mahirap ako against ABS-CBN and against a religious giant, masasabi natin. Awa naman ng Panginoon lumabas yung TRO kanina. And we do not know what is next. Pero for the meantime, I would say that I was vindicated. There is justice that I have seen. A ray of justice and hope. Kasi nakita ko na napakinggan naman ng hukuman yung ating karaingan na hindi dapat nang bigyan ng laya itong ABS-CBN, lalo na si Lucy Cruz Valdez, na dagdagan pa niya yung paninirampuri sa atin at sa ating samahan, Brother Attorney Rosal. Lumalabas po para siyang on the rampage. Dapat doon magkaroon na siya ng self-restraint. Kasi nasagot naman po natin na Brad Eli yung Lunes, lahat ng mga with barrage of documents. Mga dokumento naman po na yun ay galing na ibinigay sa inyo, sa atin, yung mga certifications ng bangko at saka open and positive declarations ng mga credible witnesses as against their own Iglesia ni Manalo members na wala nang ginawa kundi manira. Gusto ko lang Bradley, kasi nahuli ako nung umalis na kayo, nung after the arraignment. Nakita ko nga ho sila na this complainant, Dr. Nancy Pascua, was flanked with her lawyers. Yung pala pinag-uusapan nila. Dahil kung alam ko na yun ang pinag-uusapan nila, sabihin ko, huwag nilang ituloy yun dahil sub judice po yun binibistahan na nila yung asunto sa ibaba. Hindi ho ba sa second floor tayo, Bradley? Sa ibaba sila nagbibista, yung pala binibista na through the network nila Brother, talagang binastos din po ako noon nung ako lang mag-isa roon, postpone ako, natatandaan ninyo may sakit kayo. Pati yung likod ko, inanuniho nila kinunan nila ng moving camera. Masakit yung pa ako, kaya hindi naman sinelas yung ko. Yung mamahalin naman ng konti na, hindi. Pati yun, kinunan nila Kaya yung patalikod, talagang itong mga taong ito Pati ako, dinadamay nila. Ngayon, ang pakialam ko sa inyo, damay ninyo ako.
O, hindi naman ako atras sa inyo at saka talaga namang for the truth tayo. At saka hindi tayo mga duwag. Napababayaan natin ang mga ngaral na siya na lang bibirin na hindi tayo kikilos. Hindi nyo kami mapapaurong niya. Lalo na ako, text kayo ng text. Pinaalis nyo ako dito sa Iglesia ng Diyos. Wa-effect kayo, no? Paano? Saan ako pupunta? Tanong ko sa inyo. Saan ako pupunta pagkaalis ko rito? Sa inyo? Mahiya kayo naman. Hindi nga kayo nagpapakilala. Ayaw ng debate. Talunin muna ninyo si Bradley ng debate. Maginoon labanan. Para makumbinsin ninyo ako kung sakali. Pero palagay ko, wala eh. Habang ang Diyos ninyo ay tao, hindi ako pupunta sa inyo, no? Kung gusto niya, sabihin ko na sa mga napag-aralan ko sa loob ng 2 taon, no? Ayan, no? Ganun ho sila, kalupit, Bradley. Talagang nagpaparinig sila, kung akala nila nag-iisa lang ako doon. Na-overpower sila. Ang dami rin natin nung nag-arraignment kayo. Hindi sila nakaporma ng gusto. Parang ang laban ho nila, laban sa laman. Yun nga ang ano po natin, attorney, ano? Wala tayo yata talagang magagawa kundi ipagpatuloy na lamang po itong pagsagot sa pamamagitan ng isang maayos at fair naman na ating nalalamang itinuro sa atin ni Brother Eli. Yun kung ano lang, yung talagang argumento, yun ang pag-usapan. Kasi kung personal, inuulit po namin, hindi namin sinasabing wala tayong ibabalik na personal, subalit yan naman po hindi naman natin na gawain na balingan yung personal sapagkat sapat o supisyente pa naman yung aming pinangahawakang batayan na kami ang tama at sila ang mali sa kausaping biblikal, kapatid na Willie. Hindi naman tayo kailangang mag-dive pa ng kagaya ng ginagawa ng ating kaibayo dahil sa ando naman, klaro naman ang ating Panginoong Jesucristo na patutunayan nating Diyos na nagkatawan tao ayon sa talata ng Biblia. Sila kung ano-ano ang ginagawa at pinipilit na ito ay labuin sa mga tao. Yan ang sagutin ninyo. Patunayan nyo sa sambayan ng Pilipino, ang Panginoong Jesucristo ay tao. Nang ipanganak ay tao, namatay ay tao, nabuhay na maguli tao, umakyat sa langit ay tao, at pagbalik, nasa langit ay tao, pagbalik, tao pa rin. Yan ang patunayan nyo, nasa Biblia ba yan? At patutunayan naman ang panig na ito sa pangunguna ni Brother Eli Soriano na ang Panginoong Jesus ay Diyos na nagkatawan tao. Kasama na siya nung umpisa pa before siya ay nagkatawan tao. Kaya nga, attorney, nagkatawan tao Diyan po tayo dapat na mag-isip, mga kababayan. Babalingan ninyo, pati yung mga maliliit na mga dako. At maniwala ka ba, Attorney Rosal? Meron tayong isang lokal na tawid ng dagat, Meron tayong, hindi naman maraming kapatid. Pero alam na alam, pinadalhan din ng kanilang mga kalokohan ng itong ating mga kaiba. Ang nakakapagtaka ron, bakit may mga nakatanim na camera dun sa Hall of Justice? Opo. Pakikita mo, pakikita ko tapos yung comment nila dyan. Pakita natin nga, brother technician. Leader na si Eliseo Soriano, binasahan na ng demanda sa San Mateo Regional Trial Court. Magandang gabi, ako po si Aguila May Rivera. Ako naman si Ike Senyeres, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming issue ngayon pero unahin muna natin itong panibagong kaso na isinampa laban kay Eli Soriano dyan sa San Mateo RTC. Kaeli. Hindi ako yun, Kaeli. Hindi, yun nga, Kaiking. Dahil sa, kung maraming mga, dahil yung pagdedeklara ni Pangulong Arroyo na tatakbo sa 2004 elections, malaking issue yun, Kaiking. Pero ito, hindi na natin to pwedeng isang tabi dahil sa, alam niyo naman, Kaiking, kung napapanood nyo yung mga pagsasahing papawin nitong si Ginoong Soriano, makikita kasi natin na halos minsan talagang puro mura ba yung lumalabas sa kanyang bibig. So marami yung Hoy, sino ka man, sino ka mang agilang bali ang pakpak? Huwag mo sasabihin ang pagsasahing papawid ko, puro mura. Hindi ganyan ang bias yan. Ang tagal-tagal ng bawat programa rito sa isang araw. 3 oras, sasabihin mo, puro mura. Masyado ka naman bias kung Bagay, hindi ka taka-taka, iglesia ka kasi ni Manalo Di ba? Opo. Tuloy natin yung kanyang di ba, bilang tao, yun yung pinakaisa sa ayaw nating mangyari sa atin di ba? Yung tayo mumurahin. Lalo na itong kaso nito na may kaugnayan nga doon sa libel case na isinampa nitong si Dr. Nancy Pascua. Alam mo, meron akong nakitang common denominator dyan sa dalawang ulat na ginawa mo, Pareho itong dati na to Oo, dati. But it has come to a head now. Di ba? In the case of this Soriano case,
abay, naisampa na yung kaso na yan dati. Ngunit ngayon lang na rin, no? Parang nag-culminate ngayon. Ito naman kay GMA, parang matagal na rin nababalita yan, di ba? Oo, at saka Parang hindi. ngayon na na-formalize talaga. Oo, dahil sa puro pagtanggi yung nangyari, di ba? Pero sabi mo nga, yun yung common denominator nitong dalawang storyang itatalakay natin ngayon. Kasi at hindi lang yon, Kaiking, dahil sa itong announcement ni Pangulong Arroyo naganap sa Pampanga. Pero ito naman, yung ang dating daan, yung kanilang convention nasa Pampanga rin to. Nagkataon na ganun. Oo, di ba? Talagang yung connection nandun eh. At saka hindi, dahil sa doon sila madalas magsagawa ng kanilang mga pagtitipon. Mabalik tayo doon sa pinaka-main issue, Kaiking, yung kaso na isinampa. Yes. Itong si Dr. Pascua. Ikaw pa naman, Kaiking, 10 taon ka mag-aaral ng pagka-doktor. Tapos hanggang ngayon, kahit doktor ka na, ginagawa mo pa lahat para sa mas lalo kang humusay. Biglang tatawagin ka nitong si Ginoong Soriano ng Dr. Quack-Quack. Well, walang libel yun kung talagang totoong wala siyang lisensya. Kung wala siyang Kung lisensya. talagang hindi siya eksaminado, walang libel doon kasi totoo yun. Hindi ba? Pero siguro hindi naman siya magsasampa ng libel case kung hindi siya lisensyado. So the fact na nagsampa siya ng libel case at dininig ng korte yung kanyang kaso na isinampa, it means na meron siyang mga ebidensya. Ano ibig sabihin ng, ano ba tawag? Quack o quack-quack? Dr. Quack-Quack kasi Kasi diba, pagka-quack doctor, ibig sabihin walang lisensya. Pero yung quack-quack, hindi marunong. yun nga, parang gano'n. Insulto in the profession. Oo, sa profession. Quack na, kasi, di ba, when you say na quack-quack, parang, hindi ka, hindi ka magaling, hindi ka ganito. So, pag when you say quack, hindi ka lisensyado. Parang, it seems na, nag-drive sila doon sa dalawang issue na yon. Kasi, meron mga pangyayari na, na mayroong ginamot, itong si Dr. Pascua na tipong kasi ang mahirap minsan kay Ginoong Soriano, hindi kahit wala siyang basihan ba? Basta na lang Tino mo, talagang kapareho ka ng mga ministro mo. Wala akong basihan, sasabihin mo. Ikaw nga walang basihan dyan sa sinasabi mo, kwak-kwak, wala niyan. Wala. Miski sa information, wala niyan eh. Daldal ka ng daldal, reporter ka pa naman. Paano ngayon niya? Irresponsable ka rin, kagaya ka rin ni Elma eh. Ang sinasabi ko sa'yo, wala niyan. Kahit basahin mo papel ng kaso, wala akong sinabing kwak-kwak. Misrepresentation nyo, brother. Kaya saka yung sasabihin niya, buong programa ko, puro pagmumura, kalokohan yun. Biased biased na pagbibigay ng ng views. At saka napansin nyo, Bradley, yung during the arraignment, paano sila nakakuha ng footage doon? Wala naman sila hiningi na pahintulot ang husgado. Opo, kaya nga sabi ko sa inyo, i-report ko yan para pa-contempt natin itong mga tao. Dapat i-report nyo sa court yan. Ba't kumukuha sila ng walang Same pahintulot? time, itong babaeng ito, pa-contempt din natin dahil sinasabi niya, kwak-kwak daw. Nagsasalita siya na walang basehan. Tingnan mo muna yung record ng husgado at babasahin mo. Kaya kawawa naman yung radyo, agila mo, balepakpak. Ang pag sa arraignment, limitado doon sa allegations in the information. Baka hindi mo alam. Walang kwak-kwak doon, Kaya pati yung kausap mo, nalilito sa'yo. At dapat umpisan mo, imbestigahan si Dr. Nancy Pascua kung siya ay fellow or member na obigay ni Philippines. Yan, ang puntahan mo, mayroon yan, opisina ng ganyan. Yan ang imbestigahan mo, hindi yung kwak-kwak na sinasabi mo, mali. Wala nun, miski sa information, wala akong narinig na sinabi kong kwak-kwak eh. Wala ho. Wala nun. Binabago ho nila misrepresentation yan, that is contempt of court. Pakiano lang ho yung para i-report natin sa husgado. Bakit sila nakakuha ng during the arraignment ho? During the arraignment. During the court proceedings. Apo. Without the court approval. Ibig sabihin po, attorney, At meron pang sinabi yung reporter na yan eh. Na sabi niya wala raw ako salita na walang basihan, siya walang basihan tinan mo kung tuloy po natin, makikita nyo talagang itong mga iglesia ni Manalo walang gagawin ito kundi manira sa Saka, akin. Bradley, dapat i-premise niya yung mga sinasabi niya. The accused is still presumed innocent. Apo. The constitutional presumption of innocent, kinukonvict ka na dyan. Kinukonvict na ako eh. That is a judice. Sino ka ba na mag-convict? At saka sino ba naman siya? Itsura niya lang. Hindi mo Agila. Anong agila? Anong agila? Yung agilang kumakain ng unggoy? O monkey eating eagle? O anong agila yan? O kumakain ng tao? Yan ang tinatanong ko. Kasi ang pangit ng ginagawa mong sa yung iyong comment sa mga balita mo. At saka parang kinopya mo na rin yung balita namin. May comment na rin kayo,
Kaya lang, dapat kung magko-comment kayo, biblical comment sana. Pero kung magko-comment ka ng walang basihan, tinan mo, tuloy pa natin. At ano pa Brad Eli, nalilito yata si Ike Sinyeres. Ewan ko kung si Ike Sinyeres, kapatid nung kaibigan ko, si Chairman na Roy Sinyeres. Mr. Ike Sinyeres, kapatid mo ba si Roy Sinyeres? Gusto ko nga malaman, no? Sige po, Parinig po natin, meron pa siyang sinabi, attorney. Kinakuha niyang kwakwak na sinasabi niya. Kasi in private conversation, no, hindi mo matatawag na libel yan. Hindi ba? I think pwedeng, kung hindi yata written, pwedeng slander. But in this case, sa media sinabi. Sa media, Di ba? oo. On the air, o di kaya nakarating sa mga dyaryo. Oo. Yun, kaya nagkaroon ng basihan yung libel case. Tapos nung kung napanood mo Kaiking, yung ginawang actually hindi lang itong si Dr. Pascua yung nagkaroon ng kumbaga yung nakapo na ba doon sa madalas na kasi yung mga hindi magandang pananalita sa TV, dapat iiwasan natin yun. Kaya hindi ba tayo, katulad natin, profession natin to. Dapat Kaya lagi tayong it appears. Oo, seemingly. it seems, diba? So para, kung hindi ka talaga decided o hindi mo verifikado yung sasabihin, huwag mo na lang sabihin. Nung nakaraang Martes, mayroong ginawa kasi yung special assignment. Yes. Yan, na mapapanood sa ABS-CBN. Meron silang ginawang special Story. tungkol naman dito nga kay Kasama yan sa Soriano. investigative reporting, hindi Oo, ba? kasi part yun. Dahil according to dun sa spill ni Miss Lucy Cruz Valdez, parang pati sila na-intriga dito sa lumalabas na comics Yes. nitong si Ginoong Soriano. Gusto lang natin linawin na wala tayong dito dahil ito nakakuha lang tayo ng kopya. Napulot mo lang ba yan? Hindi ko naman napulot. Pero kumbaga, Nakita ko na rin dati yan, dito sa labas. dito ibinasa Kaiking kasi yung kanilang ginawang special Why don't you hold it up para ma-zoom in yan? Dalawa yan. So, bali dalawang version. Hawakan mo yung isa. Akin yung isa. Tingin sa tayo, So, ayan. ito yung version 1. Ito yung part 1. Yung Amboy at Pag-ibig. Tapos, ayan yung Huwag mo sopa. na bubuksan baka may skandalo yung viewers Oo, natin. kasi di ba sabi nga natin, Pagka below 18, mahirap. mahirap kasi may mga censored na dito. So, dito ibinasi nung special assignment, yung kanilang naging storya. Okay. Kasi ano ba talaga, ano bang papel nitong si Ginoong Soriano doon nga sa kanilang samahan na yun ang dating daan kung pamilyar ka doon Kaiking. Yes. So, ang siste ngayon, Kaiking, medyo, kasi doon sa closing spiel ni Miss Valdez, may part 2 yung kanyang special assignment na itutuloy itong tungkol dito sa What happened? Bakit nagkaroon ng allegation na may harassment? May harassment just because meron na daw mga tumatawag doon sa kanila na pinapatigil na yung airing ng part 2. I see. So para May death threats pa. may gano'n na na hindi natin eksakto malaman kung gaano kabigat yung pagbabanta. Pero meron. So parang nag-decide na ang Ayan. Tingnan mo, ha? Hearsay. May death kayong sinasabi, tapos meron, sabi niya, pero hindi lang natin malaman kung gaano kabigat. May mga tumatawag daw. Tingnan mo, yan ang walang basihan na report. Wala kang basihan yan. Anong basihan mo dyan? Sasabihin mo, hindi matutuloy dahil may mga death threats, hindi matutuloy. Alam mo, hindi matutuloy dahil may TRO. Yan, kanina nga, pinakikipaglaban nila sa korte, itutuloy nila pinigilan lang sila ng korte. Siguro at this moment, at this juncture, attorney, gusto kong ipasok yung 3 abogado ko kanina na humarap sa abogado ng ABS-CBN. And siguro, Brother Danny, Brother Josel, wala pa ba si Brother Josel? Attorney Rosal. Opo. Sila po ang mga witnesses mismo kung anong tangka nitong si Lucy Cruz na pinigil ng TRO ang pinalabas ng Quezon City Trial Court, Regional Trial Court. Nasa telepono yata natin. Opo, ready na po sila, Brother Eli, at sige po, at ng ating... Magandang gabi po, Attorneys Claire, Dong, and Brenica. Opo, magandang gabi po, Brother Eddie, at sa lahat po ng nakikinig sa atin ngayong gabi at nanonood dyan. Attorney, meron pinalalabas itong Net25 na isa na namang mind conditioning sa public na kaya raw hindi matutuloy ang second part noong
assignment na sinasabi ni Lucy Cruz Valdez dahil daw may mga death threats daw. Hindi lang daw nila matiyak kung ito'y komentaryo nila pagkatapos nilang ibalita, nagkukomentaryo itong dalawang ito. Ngayon, Kailan po yan naging komentaryo nila, Brother Eli? Kailan ba ito, Brother Willie? Kahapon? Yan po yung replay na lang po, Brother Eli. Malamang yan mga pinlay po yan ng Saturday or Sunday po. Ayun. Ganun po, attorney. Opo. Tapos, ang sabi niya, hindi lang natin alam kung gaano kabigat yung threat, pero meron. Sinigurado niyang meron Opo. Inaakusahan po ako nito, attorney, to reporter na to. Napaka-irresponsable. Inaakusahan ako na ako raw magsalita, walang basihan. Sanay daw ako magsalita ng walang basihan. Siyang lumalabas, wala siyang basihan. Kaya, I want you to reveal to the public, attorney, talaga bang may death threat kaya hindi matutuloy ang... Opo, actually gusto ko lang pong ipaliwanag kasi nagkaroon po ng hearing kaninang umaga, mismong yung mga lawyers po nung ABS-CBN, kasi nag-file po tayo ng complaint laban sa ABS-CBN, saka po dun kay Ms. Lucy Cruz Valdez, saka po dun para dun sa special assignment. Nag-file po tayo ng complaint para sa damages at para mahinto po yung muli nilang pag-i-ere. Di po ba? Dahil nung sinabi nila noong October 1, 2003 na muling magpapalabas. Ngayon po, inamin po ng mga lawyers kanina na meron na po ulit silang nabuo na istorya na ipapalabas sana mamayang gabi. Inamin po nila na yung pong ibang excerpts na manggagaling po dun sa palabas po natin nung Monday. Opo. Ipapalabas din po nila yon. At saka sasagutin. Opo. Tapos yung second segment po nung special assignment ay doon naman po magsasalita si Ms. Lucy Cruz Valdez para po siguro i-refute yung ating mga nabanggit dun sa napalabas po natin nung Lunes. Kaya po dyan, yung pag-amin po ng mga lawyers nila kaninang umaga ay nagre-refute po ng kanilang allegation na may death threats. Kasi po, kung totoo po may death threats, dapat hindi po sila nakagawa na ng istorya na dapat ipapalabas mamayang gabi. Pero dahil po dyan, sa kanilang pag-amin, ay napatunayan po ng korte na wala naman po silang pahintulot mula po sa inyo at mula po sa kongregasyon para po muling magpalabas ng istorya tungkol sa inyo. Napatunayan po yan dahil inamin po ng mga lawyers kanina na hindi talaga sila nag-exert ng efforts para makausap kayo or mapuntahan or at least makuha yung mga panig po ng miyembro or panig po ninyo. Kaya po dahil dyan ay naglabas po ang Regional Trial Court Branch 101 ng Quezon City na dapat po nilang itigil ang pagpapalabas na nasabing karugtong ng segment mamayang gabi. So hindi po totoo na may death threats na sinasabi laban po kay Ms. Lucy Cruz dahil ito nga po sinasabi ko sa inyo at sa mga nakikinig sa atin dyan, kung totoo pong may death threats, hindi na po sana sila gumawa ng kasunod ng kwentong comics po. Ang katunayan, attorney, makasabat po ako, lumalabas kanina sa hearing, lumalabas, tapos na yung episode na ipapalabas nila ngayon. Tapos na po, kasi sinabi po ng mga lawyers nila kung ano po yung ipapalabas nila mamayang gabi. Yung first segment po nga po, yung excerpts na makukuha sa atin, at yung pangalawang segment po ay yung tungkol sa sasabihin po ni Ms. Lucy Cruz. So in other words po, gawa na po yung kanilang ipapalabas. Kung hindi po dahil dito sa temporary restraining order na ipinataw po ng korte, ay malamang po na matutuloy yung pagpapalabas nila mamayang gabi. Pero dahil po sa very timely po yung pagkaka-file po natin ng complaint, saka po yung pagkakabigay po ng order ng court na ihinto po yun, kasi kaninang hapon lang po nakuha namin yung order galing sa korte. So yung pagpapalabas nilang muli ay hindi na po matutuloy mamaya. Yan nga po, attorney. Opo. Kaya po, yan, pagliliwanag lang, attorney Clara. Opo. Tungkol dito sa meron na namang conditioning na ipinapalabas itong mga iglesia ni Manalo, attorney. Opo. Alam nyo, talagang, I believe na meron silang rito, malaking interest dito sa pagkabagay na ukol sa akin. Kasabi pati ba naman yung kaso na nandoon sa San Mateo Rizal, pinapalitan yung nasa information, sinabi ko raw, kwak itong si Doktora Pascua. Dinadagdagan Opo. Dinadagdagan kaya
delikado itong mga taong ito pagka hindi natin sasagutin. Maghahasik na naman ito ng panibagong misleading notion sa isip ng mga tao, Attorney Claire. Kaya Opo. pasensya na kayo na Opo. nakakaladkad ko kayo dito Okay lang po, Brother sa Eddie. programa. Opo. Marami po salamat, Attorney Maraming Claire. salamat po ulit. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Saka, Brad Eli, Opo. yung kunyari yung yung setup na yon na Net25 na sinasabang death threat, daw, sabi niya eh. Kaya gawa-gawa lang niya yon. Cover lang yon. Pakunwari na hindi nila ilalabas, pero panliligaw sa atin yun para yung guard natin ma-lower. Hindi tayo kukuha ng TRO. Parang ganun. Mabuti na lang, listo yung si Atty. Claire, nakakuha tayo. Ganun ang style nila eh. Ganun ho ang kanilang strategy. Pero yung tactics. sinasabi niyang daw, attorney, Oo. sabi niya, meron. Hindi lang alam ang gravity, meron daw death threat. Raw. Hearsay pa rin. Inconsistent siya eh. Sino naman maniniwala sa kanyang tao na may matinong pag-iisip? Wala ako. Yan. At saka, attorney, una sasabihin ko sa mga kababayan, ang iglesyang ito, ang samahang ito, walang record ng pagpatay ng kapwa-tao. Wala tayong record ng harassment. Hindi kagaya ng iglesia ni Manalo, may record ng harassment. Gusto kong basahin yung harassment na, ito'y desisyon ng DOJ. That really these people are harassing us. Siguro hindi naman ito masamang basahin ko, attorney, ano po? Opo. Wala namang masama. This is a public record. Eh, hindi nga ho sila nag-appeal dyan eh. This is a decision of the DOJ, ano? Headed by State Prosecutor Rubencito Sonyo. Opo, attorney. Pakikuha mo lang doon sa loob yung decision na yung ng DOJ na nagpapatunay, mga kababayan, na talagang hinaharas kami nitong mga iglesia ni Manalong ito sa maraming paraan, sa mga korte, kung ano-ano mga kaso ang ipinafile laban sa amin, samantalang kami mas may ground na mag-file ng mas maraming kaso dahil sila ang unang-unang sasabihin, hindi raw nagmumura yung mga ministro nila. Eh si Manalo may sabi, miyembro pa minumura eh. Apo. Tapos pagbibintangan ako nito reporter na ito na sasabihin lahat sa pagsasalita ko raw puro mura. Anong kang klaseng magkomentaryo? Unfair, bias, halatang iglesia ka ni Manalo eh. Diyan sa ginagawa mo na yan eh. Kaisa ka ng kulay ng mga kasamahan mo na bias, di ba? Ay, kaya masasabi ko, mabuti basahin natin. Nandiyan na yata sa computer yan, kapatid na Mel eh. Yung decision ng DOJ tungkol doon sa isinampang kaso kay kapatid na Marcos Mataro, itong anak ni Yoli Tandog. Itong anak ni Yoli Tandog na si Mark Tandog, hinahalay daw siya ni kapatid na Marcos Mataro. At ang sabi raw ni Marcos Mataro, payagan niya siyang halayin siya dahil alam ko raw at ako rin daw naman gumagawa rin ng gano'n. Biro mo, ini-implicate ako dyan sa acts of lasciviousness. Walang hiya talaga itong mga miyembrong ito ni Manalo, kapatid na Dani. Opo. Pati yung hindi ko alam, ibinibintang sa akin. Ang ganda naman ng naging findings ng DOJ, kapatid na Dani. Opo. Pwede ba nating ilagay sa Nakaready na screen? po, Brother Eli. At Pakilagay. pakita po natin at Ayan. Republika ng Pilipinas, Kagawaran ng Katarungan, Department of Justice, Manila. Mark Tandog, complainant versus Marcos Mataro, respondent. IS number 2001-1022 for violation of Republic Act 7610. Is that 7610? Resolution. Basahin natin ang resolution ng Kagawaran ng Katarungan. The complainant has likewise a motive in filing this complaint. Time and again, experience has shown that unfounded cases of sexual molestations have been filed because of some sinister, is that sinister? Sinister, Ano may susunod? Ulterior or undisclosed motive on the part of the complainant. on the part of the complainant. In this case, the mother of Tandog, Yolanda, and her live-in partner, Bernardo Santiago, has been expelled from their church, the Iglesia ng Diyos, because of living without the benefit of marriage. They have returned to their former church, the Iglesia ni Cristo, of which
The complainant is likewise now a member. The complainant or the complaint also mentions Brother Eliseo Soriano, who allegedly tolerates and practices this immoral conduct. It appears that this case was filed because of intense rivalry between the two religious sects, Iglesia ni Cristo and Iglesia ng Diyos, due To the recruitment. to the recruitment of several members of the Iglesia ni Cristo to the Iglesia ng Diyos. In his statement, complainant likewise impliedly cast aspersion on the character and integrity and reputation of Soriano, the leader of Iglesia ng Diyos, although the respondent, who is a right-hand man of Soriano, is the one being accused of this offense. The indictment of respondent in this case will have far-reaching consequences to the disadvantage and detriment of the church led by Soriano, as well as the members of his flock. In order to harass and get back to the Iglesia ng Diyos, this complaint was filed. Wherefore, premises considered, it is respectfully recommended that the case against the respondent, Marcos Mataro, be dismissed. Manila for Pampanga, Philippines, September 2, 2002. Signed, State Prosecutor 2, Erlinda Q. Beltran, recommending approval. Leonardo Giab Jr., Assistant Chief State Prosecutor, Chairman ITCWP, approved. Chief State Prosecutor Jovencito Arzunio. Yan po. Ito maliwanag na ito'y desisyon ng DOJ na nagsasabing hinaharas tayo talaga nitong mga iglesia ni Manalong ito sa kapapay ng kaso. Biro mo, hinahalay daw ni Marcos Mataro yung Mark Tandog na na anak nitong Yoli Tandog na in-interview ni Lucia, no? Tapos, ako raw, alam ko raw yon at ako rin daw gumagawa rin ng ganon. Biro mong implikasyon yan. Bradley, Opo. sumipot yan. In the same manner na sumipot sila sa na-domestify kay Lucy Cruz. Miss Lucy Cruz, sumipot yan, yung dalawa yan. Si Bernardo Santiago at saka si Yoli Tandog Santiago, sa investigasyon, sa DOJ, sumipot yung dalawang yan, Bradley. Yan dalawang yan, ganun din sumipot. Hindi sila pinaniwalaan, no? Pagsipot nila doon. Kasi, mayroon tayong depensa. Pinakinggan yung bawat panig. Yun, maliwanag. At saka, Bradley, itong tungkol sa multiple murder na ang involved nga rito yung 4 na Iglesia ni Cristo. Volume 3390 na mo nga. Una mo, Brad. Ito yung libro eh. Ito yung mga libro ng mga abogado. Supreme Court Report Annotated. Naka-report na ito, Bradley. Saka yan, i-report man natin ngayon sa programa, attorney, yan ay decided cases na. By the Supreme Court. Hindi kagaya nung inire-report nila sa akin, yung pala, pagbasa ng arraignment, kinukundina na ako itong buwisit na reporter na ito ng Net25 Kakahiya kayo talaga. Convicted na po sa lower Kakahiya court. kayo talaga. Kahit anong gawin nyo, mali, palpak. Kakahiya kayo talaga. Convicted Eto, na. tingnan natin itong i-report ni Attorney Rosal. Convicted na sila sa lower court, RTC, inaffirmed by appeal, by the automatic appeal, by the Supreme Court. Ang ponente po dito, Brother Eli, mga kababayan Chief Justice Davide Jr. Yan. A very respectable personality in the judiciary. Attorney Rizal. People of the Philippines versus Juanito Abella, Justado Granada, Benjamin de Guzman, and Edgardo Valencia. Volume 339, Supreme Court Report Annotated, promulgated August 28, 2000, page 129. GR number L 127803. Ang ibig sabihin ito, mga kababayan, ito'y decided na ng kataas-tahasang hukuman sa ating bayan. Ano nakalagay dito? In part, sasabihin ko sa inyo, no, babasahin ko, pero this consists up to 129. Haba nito, Bradley.
decisive portion na lang siguro. 149 Justices Puno, Kapunan, mabibigat itong mga justices na ito. Pardo, Iñares, Santiago, concurring. Ponente, Chief Justice Davide Jr. Ay yung portion na lang na dapat malaman ng sambayanan. Ayan. Nakalagay ko rito yung kanilang Elena, as to her long silence or reluctance to give her statement or to testify. Elena, kamembro ho nila to, Bradley. Explain that she Yan was... pong Elena na yan, gusto ko lang emphasize, miyembro nila na nagsalita. Ng totoo. Star witness. Star witness. She was initially barred by then Judge Nitafan from testifying. Besides, there was a threat on her life by one of the suspects in the killing of her 5 victims. Nevertheless, she had already reported the incident to a certain brother, Cirilo del Rosario, who replaced Pastor Almedina after the latter was transferred to another chapel. And that sometime in 1993, she went to the central office of the Iglesia ni Cristo and related the whole event to Brother Eduardo Manalo. Page 146. Nakalagay, C, TSN, December 20, 105, 1995. Maliwanag ko rito, Bradley. Talagang ano. Tapos ito, kasi wala daw kasalanan, etc. Walang kasalanan, ha? Tinan natin. Yung mga pertinent na lang. Pero kung gusto nyo, bibigyan ko ng kopya, mga kababayan, kung gusto nyo kumuha sa akin. Libre. Ito, page 144, Iskra. Notwithstanding the false or mistaken statements, the trial judge, Judge Macasyar, found Elena's version. Ito yung star witness, Bradley. Apo. Impressive, as the manner of her narration was straightforward, sincere, candid, frank, and terse. Ba, talagang masyadong high ang credibility ito, Bradley. Like the other prosecution witnesses, she had been subjected to searching, grueling, consuming cross-examination by a determined, brilliant veteran and a statute defense counsel, no less than retired Supreme Court Justice Serafin Cuevas. Ayan. Such that any falsehood and fabrication in her narration and identification of the four accused could have been easily detected and exposed. Sabi ng Supreme Court. But she passed the test. Liwanag, mga kababayan. Bilo mo, ha? Retired justice pa ng Supreme Court ang Comoros examine in defense of the criminals, ano? Alright. Findings. Wherefore, the challenge decision of Branch 35 of the Regional Trial Court of Manila in criminal cases numbers 96, 10-4529 to 33 is hereby affirmed with the modification of the awards of moral and exemplary damages are hereby reduced to from 500,000 to 50,000 each. So ordered, Justices Puno, Kapunan, Pardo, Inares, Santiago, concurring. Judgment affirmed with modification. Supreme Court decision. Yan, maliwanag ko, mga kababayan. Ito ang libro. Bumili kayo sa Central Book Supply, volume 339. Yan. Ayan. Kami, wala kaming record na ganyan para pagbintangan tayo, nagde-death threat, attorney, ano? Ay, nakalagay ho dito May death threat din to Yan. Wala tayong na... Hindi katulad yung nire-report nila. Arraignment pa lang ho yung Bradley. Okay. They have not yet hurdled the constitutional presumption of our beloved mga ngara, accused. Yun. Wala pa silang ebidensya At saka binabago niya, kwak-kwak daw. Walang kwak-kwak, Linawin mo yung sinasabi mo, babasahin mo information, di kahit marunong mag-report. Punta mo yung bigyan kita ng information. Kopya. Yung kopya, bigyan kita. Para maganda rin. Hindi naman natin siya masisisi. Pinoprotektahan niya ang isang grupo, attorney, na talagang nagtatanim ng mind conditioning sa tao para palitawin tayong masasama. Pero evidences will show na hindi kami mamamatay tao. Ayan. Meron akong alam na mga ministro, mamamatay tao, namamaril,
Katoliko, binaril dahil tinanong lang at napikon. May alam ako mga iglesia na, kung anumang iglesia yon, hindi ko na lang sasabihin, pinatay yung kanilang biktima, pinutulan ng ulo, inihaw pa. Ayan. O ayan, tapos yung 5 estudyante ng PUP, pinatay sa basement ng kapilya. Kapatid na, di ba ganyan na nakalagay dyan, attorney? Ito po ay, it started with an altercation during a basketball game lang po. Basketball game lang. Joseph Ronquillo, Erwin Lojero, Andres Lojero, Felix Tamayo were flushed out of the murky waters of the Pasig River. Filthy, bloated, putrid, and decomposing. Tinapon, mo, pinatay, tapos Foul play. Andres' hands were bound at the back with a plastic flat rope with 4 loops. His genitals were cut off. Biro mo, pinutulan pa po, attorney. Genitals were cut off. Baka naman kaya bading yung Joseph, hands were hog-tied at the back using a basketball t-shirt. Nasa computer yata yung binabasa ni attorney, lagay nyo naman sa screen. He also had ligature marks, etc. Fracture, hemorrhage, skull fracture sa ulo. Erwin bodies showed abrasions and sinunog, burns. There were cold impression on his wrists and depressed fracture on his inamaan ng ulo. Masakit ito. At the base of his skull. Ayan na naman, no? Head injury. Blunt head injury. Felix had abrasions on the left cheek and thigh impressions on the wrists. The cause of his death, what? Drowning, Nako. Talaga nakakaawa, Bradley, itong mga bata na ito. Kaya dito sa ating bansa... Meanwhile, at about 6 p.m. inside the Iglesia ni Cristo Iglesia compound at Baco de Elena Bernados, waiting for Pastor Cesar Almedina. Nag-ano pa lang doon, Bradley, may naantay pala. Tapos dumating na nga ito, nakita niya, mabuti nakita niya, maliwanag. In detail, maliwanag itong kwan ito, Bradley. Walang minapacture tayo dito. Every word nandito, naka-report mga kababayan. Nandito, maliwanag na maliwanag. Walang minamanufacture ang Iglesia ng Diyos dito. Volume 339, Supreme Court Report Annotated. Decisions of the Supreme Court, August 25 to September 6, 2000. Yan. Ang nagtanggol pa dyan sa mga kriminal na yan, isang retired Chief Justice of the retired Justice of the Supreme Court. Nakalagay doon, brilliant cross-examination. Yes. And despite of that, Elena passed the test. Naku, ang tigas naman nung testigo na yun. Talagang natural. Straightforward, candid, maliwanag. Talagang high ang credibility. Pero may death threat dun sa Elena. Nakalagay ho dyan sa Supreme Court. May death threat. Wala tayong sinasabi niyan, nakalagay dyan. Nakalagay dyan. Pero hindi kami nagde-death threat dahil wala kaming record ng ganyan. Kaya nga, nakakainit dyan ng ulo kung minsan Hindi yung katotohanan sinasabi. Kaya napilitan akong dalhin to, Brad Eli, all the way from the Library of Attorney Pasig Rosal from Parañaque. Bibili ako na isa pang volume nito para ilagay ko dito sa paan. Para ilagay natin sa computer para pag pinapatunayan natin. Ayan. 339, volume 339. Yan. Yan ang mga referensya natin. Tatalunin ko si kapatid na Marcos Mataro Kaya mga kababayan, alam nyo, ang isang advocate of the law, walang pag-iiba rin sa mga ngaral Huwag mong kalakalin ang mga salita ng sanlibutan. Huwag mong kalakalin ang batas. Yan ay katotohanan, hard work. You supply the court with the facts, then let the court decide. Ganun lang, kung kasimple yan. Pero kung hindi totoo mga sinasabi mo, hirap na hirap ka. Ang dami mong mga English, kung ano-ano, hindi maintindihan ng mga... para kasi i-twist mo Kaya ang Brad Josel, ang lagi akong yung gusto ko sumayo ng twist. Kita niyo ba nagagawang tumawa ni Attorney Rosal, pero nararamdaman natin yung kanyang nararamdaman dahil ganun pala yun. At kaya lang sinasagot po natin ito dahil sa paratang sa atin ng Net 25, ano? Totoo po yan. Sasabihin, nire-report nyo, wala naman kayong basihan. Wala. Meron ba kayong pinakitang papilman lang o kaya corona ng patay? Para meron kayong basihan ng death threat? Huwag nyong i-condition ng mind of the listening public na imini-mislead nyo na
na kaya hindi matutuloy yung part 2 ng assignment dahil merong death threat. Kayong mga taga Net 25, magtigil-tigil kayo ng carry report na ganyan. Sasabihin mo, programa ko 3 oras, puro pagmumura. Kasi hindi ka marunong makinig ng salita ng Diyos, mura naririnig mo Pero pag yung puno mo magsasalita ng gago, hindi mo pinupuna. O di ba? Yung mga ministro nyo, minumura, miyembro pa nyo. Pata nyo, di ba? Hindi binobroadcast nyo. I-broadcast mo rin dyan sa Net 25. Ang mga ministro namin, minumura rin ang mga miyembro namin. Sinusuntok pa. Pakinggan natin. Pakinggan. Sila ang nagsasanggalang ngayon sa kapakanan. Pero hanggang kailan tatagal ang iglesia? Inaaway ng mga manggagawa, binababag, minumura, nilalait. At pinipilit na kayo ang gumawa ng liko. Sa akin nakakita ng manggagawa. Sa halip na siyang magtindig, sa nakalugmok, yung nakatayo, ang ilulog mo. Para lamang gumanda kanyang sarili. Kung dito sa Maynila, nangyayari. Di lalo na sa probinsya, lalo na sa malalayong lugar. Ay, tignan ninyo sa Mindanao at sa Bisaya ngayon. At sa lahat ng mga iba, mababagong biglang senso ng iglesia. Ano dahilan? Wala pala yung mga kapatid na yun. Sinasabi lang na naro. Sino may gawa niya? Yung magdarayang manggagawa. Hindi yung kapatid. Yung kapatid, magkamali man, hindi sinadya. Yung ministro, sinasadya. Kita nyo na. Ayan ang sabi ni Manalo dyan sa mga ministro nyo. Isama mo na ngayon dyan, pati reporter. Hindi nagtatapat ng totoo. Pagbibintangan mo pa ako walang basihan ang sinasabi ko. Ako kung magsalita, may basihan. Na kaya hindi matutuloy yung assignment na palabas ngayon dahil may TRO. Hindi dahil sa may death threat. Inutusan ng husgado na huwag magpalabas. Dahil hindi dapat ipalabas. Yan ang atin dapat pong maintindihan. At kaya po nililiwanag natin itong palagi dahil sa alam din natin na hindi naman talaga matatawaran ang impluensya ng pamamahayag sa radyo at sa telebisyon na kung hindi ito masasagot, maaaring mailusot po natin. Biro mong katakot-takot na sama ng loob ang na naramdaman ng mga kapatid, ng kapatiran, pati hindi kapatid, tumatawag sa atin. Nung mapanood nila yung palabas na yun na one-sided, Brother Josel, Brother Danny. Nandito na nga po si Brother Josel. Napanood ng mga tao yan sa buong Pilipinas. Kaya what's the reason why kumuha pa ako ng 2 network? Kasi hindi naman tayo pagbo-broadcast nila ng ganun sa kanilang network, di ba? Kaya kumuha pa ako ng network, ang Channel 9 at saka ang Channel 4. Yun, nakikinagagala ko nga palang ibalita, kapatid na Dani. Sa 1 linggo, kung loloobin ng Diyos, mapapanood tayo sa ating programa sa 4 na network na. Hindi 2, 4 na network. Nagkamali pala ako kanina. Dumami ang tao. Para pagsagot natin, marinig naman tayo. Kasi hindi tayo naririnig masyado, attorney. Brother Eli, pwede ba one more time? Sige po. Meron kasi pinagpapaanyaya rin, kamukha ni Michael Ay naanyayahan ko kay mga kaibigan, hanapin nyo ang volume 339 sa Central Book Supply at bumili kayo. 700 lang naman ito. Ngayon, kung gusto niyo mas mura, certified Xerox copy. Saan po? Hindi ko sa tabi-tabi. Ang author nito, Supreme Court Certified Xerox copy sa Supreme Court. Ayan, bumili kayo ron, magpa-Xerox kayo. Doon siya binasa ko sa inyo. Ngayon, may author yan. At nakikita nyo, meron mga iglesyang malulupit. Ayun. At saka, Bradley, yung sinasabing dahil sa death threat hindi natuloy, ang sabi ninyo talagang with happiness in our hearts, collective hearts, na talagang may TRO. Ang mga kababayan, alam nyo ang TRO, nakita ng husgado, yung irreparable injury doon sa petitioner niya, si Brother Eli, na talaga hindi mapasabilian na danyos pervicios, kaya binigyan ng temporary relief ang ating petitioner na walang iba kundi si Brother Eli Soriano. Yan ang ibig sabihin ng TRO, mga kaibigan. Nakita na ninyo. Talagang masama yung ginawa nila, Brother Eli. Masama talaga. Kahit naman kanino nyo itanong, masama talaga One-sided Hindi man lang ko inintay. Sa bagay, attorney, I want to take this opportunity once and for all. Well, I have nothing against Miss Cruz kung ginamitan niya lang ng konting patience, Actually, kung halimbawa, magkikita kami ni Miss Cruz, I'm open to a dialogue with her
I'm open, Brother Danny. Opo, kahit... Kasi alam ko na makawala lang siyang malay, nagagamit siya eh. Ano? Ako, hindi ko naman tinitiyak, pero baka wala siyang kamalay-malay, nagagamit siya ng ibang tao para pasamain tayo. At ang mga taong yan, alam ko kung sino. Yung mga pinagpapakita niya ron, yung mga iglesia ni Manalo karamihan doon Brother Joseph. Opo, totoo po yan. O, yung si Yolanda Tandog, iglesia ni Manalo yun. Yung ding Yolanda Tandog na yan, saka yung Ber Santiago na yan, nakapatid ni Brad Willie, iglesia ni Manalo pareho yan As early as 1998 natiwalag, 2000 po nang sila po'y maging miyembro sa iglesia ni Manalo. Oo, 2000. Na noon, tinanggap na sila ng iglesia ni Manalo na dalawang nagsasamang magkalibin, buhay pa yung asawa ni Yoli Tandog noon. Apo. Di ba? Dahil namatay po yung Manny Tandog ng May 2001. Oo, kaya buhay na buhay pa yung Manny Tandog. Tinanggap na nila ng iglesia ni Manalo kasi ang naghahanap lang naman ng kakampitong iglesia ni Manalo Nalaban sa atin Ngayon, kaya binigyan naman ng pabor siguro si Bernardo Santiago ang kapatid mo. Tapos, ayun, pagkatapos noon, mahahalata mo, idinimanda na si kapatid na Marcos Mataro, nung anak ni Yoli Tandog, na pati ako ini-implicate. Buti na lang nakita ng DOJ sa kanyang desisyon na this is a case of harassment on Soriano's group, sabi ng DOJ. Ang nasabi niyan, DOJ sige, demanda mo DOJ kung gusto mo magdemanda, Michael. Ito po yun, no? Tapos, yan ang ibig kong sabihin. Kung ganyan ang pangyayari, mga kapatid, mga kababayan, kung hindi naman po kami kikibo, paano naman ang mangyayari? Kagaya nung ipinalabas na yun sa Channel 2. Kung hindi ako kikilos, ang sabi ng kapatiran, ng totoong kapatiran nang nagsabi sa akin Brother Eli, magdemanda ka. Pag hindi ka nagdemanda, lalapastanganin na lang tayo ng lalapastangan. Nasaktan sila doon sa salitang, dalawa raw ang dahilan, kaya umaanib ang mga kapatid dito. Yung isa raw naniniwala sa sinasabi ko, yung isa naman dahilan, naglilibang lang. Parang sinampal mo lahat ng mga intelektual na miyembro sa samahang ito. Na pinakitang naglilibang, doon sa puntong, sabi ko, gago ka. Meron ako sinasabihan ng gago. Para bang, lumalabas doon sa footage, no? Yung mga miyembro sinasabihan ko, nagpapalaktakan pa. Ganun ang parang gustong lumitaw Kaya, yung ano na yon, ako, alam ko, Brother Josel, kasi dapat i-check ng ABS-CBN sa kanyang mga empleyado, yung mga iglesia ni Manalo. Pag ang gagawin isang religious subject matter. Huwag nilang pahawakan sa mga iglesia ni Manalong researcher at writer. Di ba? Huwag nilang pahawakan doon kasi nagkakaroon ng bias Actually, kilala ko naman si Miss Lucy Cruz. Pinapanood ko nga yung assignment Sabi ko nga pinapanood ko yun Whenever na meron akong pagkakataon, pinapanood ko Kaya lang, I believe I am a victim of injustice in that program. Kaya ako'y napilitang, hindi ako nagsasasampay dahil wala naman akong maraming pambayad sa abogado, kapatid na Josel Kaya lang, itong ating abogado ngayon, ito naman mga abogadong ito mababait naman ito dahil kaibigan naman natin. Sabi, Brother Eli, wag natin pag-usapan yung halaga ng ibibigay mo sa amin. Ang pag-usapan natin kung paano yung reputasyon mo at ng samahan ay maipagtatanggol. Kasi nga, nang makita nila, nasasaktan sila mismo kahit hindi sila kaanib sa samahan natin, Brother Joseph. Kasi it hurts really. It hurt. Yung show na yun. Kaya nga sabi ko kay Miss Valdez, sinasabi ko sa kanya on air, tingnan mo, pag-aralan mo rin sitwasyon, baka nagagamit ka, baka unwittingly o unknowingly, baka nagagamit ka ng ilang kasamahan mo para naman kasi malawak na itong religious feud na ito, Brother Josel Nasa print media na ito, nasa dyaryo na ito, nasa radyo ito, nasa television ito, at pati ngayon nasama pa ang Channel 2, Brother Joseph. Hindi bali sanang between dito sa atin at saka doon sa Net 25 na lang, Pero masama pa ang Channel 2. I'm very sorry, but I can't help but file a complaint against all those responsible in airing such a program kasi talagang I am motivated by the outcry of our members.
nangangailangang ma-vindicate ang pangalan mo, Brother Eddie, sabi nila. Kasi masama ang lumabas. Di ba, Brother Joseph? Tama po yan. At napakinggan ko nga din yung kaninang pahayag po ni Attorney Claire Castro, no? Kasi yung sinasabi niyang talaga namang nakaprepare na pong assignment para ipalabas nila yung kasunod mamaya. At totoo, kaninang nandun din po ako, nakapakinig ako dun sa proceedings kanina. Tinanong nga nung judge ano ba ilalaman ng programa nyo mamayang gabi? Ilang minutes ba yung subject matter na ito dun sa... Kasi sinasabi nila, hati-hati sa iba-ibang segment yung kabuuan ng programang assignment na yun. At tinanong nung judge, categorical, ilang minutes yung portion na ito na gagamitin para dito sa subject matter na ito, na ang topic si Mr. Eli Soriano, mga ganon. Sinabi talaga nila, at saka sinabi nila kung ano yung ilalaman talaga. 12 minutes itong ganito, 12 minutes naman itong ganito. So, hindi po totoo na wala silang balak na ituloy. Talaga itutuloy nila at wala silang dahilan na sinasabing kaya hindi itutuloy may death threat. Wala pong ganon. Talagang nakahanda sila at... wala had it been true, kung totoo yung sinasabi sa Channel 25 nitong reporter na irresponsabling ito, dapat inilabas nila kanina yun sa inilabas nila yung kanina sa korte. Opo. One of the main reasons kaya kailangan nilang ituloy para ma-vindicate sila. But I must be vindicated. Kaya kailangan tayong kumuha ng TRO kasi minalign na ako ng program at pati members ng samahang ito. Diba? Alleging na yun daw mga nagre-reklamo, members natin. Hindi totoo yun. Mga iglesia ni Manalo yung mga nagre-reklamo na yan. Karamihan dyan. Di ba, Brother Joseph? Totoo po. Kaya, kundi man ng iglesia ni Manalo, kakampi ng iglesia ni Manalo. Kasi, kitang-kita mo yung Valentin ba pangalan nun? Valeriano, iglesia ni Manalo yun. We can prove that. Yung Yoli Tandog, iglesia ni Manalo. Itong si Bernardo Santiago, iglesia ni Manalo yan. Since 2000, di ba? Tapos sino pa? Yung Rose. Yung Rose. Iglesia rin dati ni Manalo yun, na naniktik dito sa atin. At kinumpirma niya dun sa isang kapatid natin na nakasama niya sa seminar, nasa iglesia na siya ni Manalo uli ngayon. Oo, meron siyang fraternity sinasamahan doon. Tama? Fraternity yata ng mga drug addict yun yung sinasamahan niya dahil drug addict daw yung Rose na yan kitang-kita nung mga magulang at nung tiyahin at nung lola at saka ng mga nakasama niya si Rose, yung Rose na yan, di Rose yan, ibit ang pangalan niyan. Sabi, yung pala yung pinakatamad na seminarista rito kaya hindi natuto, Brother Joseph. Ganun nga po. Hindi ko naman kasi kilala, hindi ko naman kasi pinakikialaman yung mga seminarista, kung ano record, basta ako nagtuturo lang ako kung kailangan ako magturo, no? Pero masama talaga ang tangkanita nila. At yun ang ipinagtataka ko, ba't lahat ng sinasabi ng iglesia ni Manalo against us, inadapt ni Miss Cruz? Ginamit niya yung comics, tapos ginamit niya yung mga patutuon ng mga tao na yon, na wala naman basihan at yung comics na may puro kasinungalingan, lalo na sa mga bank accounts. Na pinakikitang ako nangungurap sa mga kapatid ng pera, no, Brother Joseph? Opo. Kitang-kita mo naman, nagbigay ng certification ng bangko, ang PBCom, nagbigay ng certification ng Bangko Pilipino, nagbigay ng certification ng Metrobank Quinta Branch at ang Metrobank Apalit Branch to prove na hindi totoo yung mga nakalagay na fat bank accounts doon sa sinasabi nilang comics ng paninira laban sa atin, Brother Joseph. Opo, Brother Eddie. At kung talagang sa akin, analysis ko rin to, personal. Kung talagang intensyon niya makuha yung side ng magkabila. Nung pumunta siya sa convention center, sa compound, hindi niya kayo dinatnan dahil nasa Benguet kayo. Pero may mga pinagsalita siya raw na may mga binabanggit na mga tao, kagaya si Yoli Tandog. Binanggit niya yung anak niya na sinasabi ngang nasa compound nakatira at hindi pinapayagang makipagkita dito sa nanay niyang si Yoli Tandog. Sana hinanap niya yung si Sharin para nakuha niya yung party noon. Opo, She's really practicing fair journalism. Correct. But Brother Josel, in my analysis, and take note of this, hindi ko rin lubos masisi si, one way. Hindi ko rin siya lubos masisi. Bakit po? Hindi kasi siya writer Oo nga naman. Di ba? Host lang siya. Opo. Yung writer iglesia ni Manalo yata Kaya, pero sana, kung host siya, dapat pinractice ni Lucci yung yung fair.
Ako, ngayon parang napatawad ko na si Lucia. Kasi naawa rin ako dahil naiisip ko, Brother Diyos, alam mo, naiisip ko, baka unwittingly, unknowingly, hindi niya alam na gagamit siya. Oo. Hindi ko siya pinagbibintangan na ginagamit siya, kundi, kasi hindi mo madidetermine who's using who, di ba? Opo. Pero baka unwittingly, siya, nagagamit siya. Hindi natin alam kung nagpapagamit siya talaga, pero maaaring hindi niya alam. Pero nagiging siya, kumbaga nagiging conduit siya nung paninira ng iglesia ni Manalo laban sa atin. Kasi ang hayag na hayag dun sa programa, yung mga footages na ginamit niya, galing lahat sa Net25, ang karamihan. Di ba? Opo. Tapos, yung the very accusations which were for the time past ay binabato sa atin ng iglesia ni Manalo, yun mismo ang tinalakay niya dun sa kanyang programa Brother Josel Tama po yun. Kaya para bang, it is not just gaya nung kine-claim nung mga reporters kanina ng Net25. Yun daw pag ni Presidente Gloria Arroyo, parang ipinaparis nila doon sa nung i-arraign ako at saka yung pagsasabi ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo na siya'y tatakbo sa 2004 election. At pati yung pagsasabi niyang nasa Pampanga niya sinabi, ito naman daw ating convention center nasa Pampanga rin. Hindi ko makita kung anong relasyon nun doon. Ano ba, binibigyan mo ba ng masamang kulay yung sinabi at nangyaring ginawa ni Presidente Arroyo? Para bang gustong bigyan ng kulay nitong mga taong ito, yung deklarasyon, karapatan ng Presidente yon. Kung paano karapatan niya, may kasi ayon sa batas, she is not barred or stopped in running for a second term, Brother Josel. In fact, nasa konstitusyon yun, nasa batas yun. Pwede siyang tumakbo uli, kasi hindi pa naman siya tumatakbo bilang presidente Kaya lang siya naging presidente because of the incident in EDSA 2. Di ba, Brother Joseph? Tama po yan. Kaya pwede pa siyang tumakbo. Ba't mo naman i-relate doon sa pagkaka-arraign ko yung pagdideklara ni Presidente Arroyo ng kanyang kandidatura? At ano ang kaugnayan nung sa Pampanga niya inihayag yan? At yung ano kaugnayan nung nasa Pampanga naman yung aming coordinating center? Hindi naman dito naghayag si Presidente Arroyo. Malisyoso itong isip nitong mga nagbibigay na ito ng... nakukuha mo ba punto ko, Brother Joseph? Napanood ko kasi, bagay sumasama loob ko nung napapanood ko yung reporter. Ako raw, kung magsalita, puro mura. Ako naman, 3 oras na programa, puro daw mura. Hindi ako nagmumura, no? Sumasagot lang ako sa kabastusan ng mga ministro mo. Ayan. Nung sabihin ko si Paul ay gago, kasi pinutol-putol niya yung tape ko para pa siya mainako. O hindi ba gawa ng gago yon, di ba? O ibig sabihin, sa buong panahon ng 3 hours, yun na lang ang sinasabi ko. At yun ba, mura ba yun? Kung mura yun, yung puno mo, nagmumura rin. Patinig. Napakagago pa nga kung magmura yung puno mo di ba? Kung mura yan, granting na yan ay mura. Si Manalo nga, nag-asasalita rin yan di ba? Baka nga mahigit pa dyan kung hindi mo kung hindi nakatape di ba? Parang si Bularan, hindi masabi yung gago. Pero pagka hindi pala nakatape at alam niyang walang tape, nambabali pala ng liig. Sabi niya, pag mainit ang ulo, mambabali pala ng liig. Di ba? Opo. Yan ang diferensya sa inyo Nagbabanal-banalang kayo di ba? Kaya tigilan nyo na yung ganyan. Baseless accusation yan. Yung mga hearsay na evidences nyo at as accusation against me, kung binasahan ako ng hatol, it doesn't mean that I am a criminal. Kung binasahan ako ng kaso, hindi naman hatol yung binase. Ano lang yun, attorney? Hindi ba yun yung binasa sa akin ano lang yun? Hindi nga arraignment lang yun Hindi niya naintindihan na yan nakalagay sa due process. Na ang akusado, kailangan malaman niya ano ba yun? Yun, the constitutional right of the accused to know exactly ano ba yun? Ano yung nirereklamo sa'yo? Ini-equate niya may kasalanan. Hindi mo ba alam niya ang constitutional presumption of innocence? Tanungin mo nga yung mga abogado ninyo, para bago ka magsalita riyan. Contempt of court yung ginawa mo dyan. Mini-misrepresent mo, nagsasalita ka na kwak. Wala naman yun
I will file a case na pag-aralan ko yung sinabi mo, ha, para humarap ka doon kay Judge Reyes. Ginagawa mo, report mo dyan. Ba pangalan ng reporter na yon? Agila daw ho eh. Tinan natin, alapin natin yon. So, ayan. Nakakatawa na lang itong mga ito mula sa mga ministro hanggang sa mga reporter. Kaawa-awa kayo. Hindi kasi makaharap ang puno nyo sa debate kay Brother Eli. Hindi nyo kayang tindigan ng inyong aral na si Kristo'y tao. At yung kanilang hapunan sa umaga, Opo. na may abuluyan pa, hindi nila kaya kasing tindigan yan. Kaya nag-resort na sila sa character assassination, ginagamit na nila lahat ng media, at pati ang husgado. Pero one thing is sure, Brother Attorney Rosal, I will never use the court as a plaything. Hindi ko gagamitin ang court sa paglilibang. Pagpunta ko sa court, titiyakin ko na ako'y may katwiran kaya ako pumupunta sa court. Whether I am defending myself or I am persecuting somebody. Or prosecuting somebody. Or I am charging, filing charges to somebody. Titiyakin ko na pagka ako ay pupunta sa korte, ang aking motive malinis, just to vindicate my name, or para makita ng tao ang totoo. Kasi marami ng fabricated na mga charges against me. Kaya lang, hindi ko madidiscuss sa TV kasi baka ma-subjudice tayo. Hindi kagaya ng ginagawa nyo. Kaya lang ako ngayon nagsasalita nito kasi inire-report nyo mali Opo, mabigat yung kanilang akusasyon. Akusasyon nyo mali. Brad Josel, puro mura at saka tuwing magsasalita kayo ito, puro mura. At tapos kung magsasalita raw ako, walang basihan. Opo. Sa isang taong hindi kayo nakikita at hindi naririnig ang panig po ninyo, magkakaroon agad ng masamang isipin laban sa inyo. Kaya puro misrepresentation yan. Ang ibig sabihin lang mga kababayan ni Brad Eli, he is upholding his right in accordance with the rule of law. Yes. Hindi kamukha ng iba dyan na naggumagawa sila ng mga kung ano, rule of the loco ang ginagawa nila. Naalala ko nga kapatid na Joseph, na pumasok sa isip ko, may nag-suggest na mas maganda daw topic kung talagang interesado si Ms. Valdez sa isang magandang tema o subject ng kanyang programa. Ba't hindi mo i-investigate ba't hindi natutuloy yung debate ng Iglesia ni Cristo at ni Brother Eli sa telebisyon? Yung magandang paksayan puntahan mo si KRD, puntahan mo si Brother Eli at tingnan natin, baka sa pamamagitan mo matuloy once and for all ang dispute ng dalawang grupong ito at nang malinawan ng mga tao. Through special assignment. Opo, yun, parang ganun. At sa ganyan, hindi ka pipintasan ng tao, pupurihin ka. Oo, saka masama kasi kung halimbawa ang assignment mo isang comics na wala namang nagke-claim ng authorship, no? Tapos may nag-claim, tinakpan pa mukha. Naku, mahirap na assignment yan. Walang sagot dyan sa assignment na yan. Mahirap yan, Miss Cruz. Kaya ako talaga, I have nothing against you as to the present. Ang masasabi ko, clear na yung aking konsyensya dahil nasagot ko na yung mga nakakuha na ako ng mga certification ng bangko. Nagsalita na yung anak ni Yoli Tandog na yung sinasabi niyang nakita niyang hinahalikan ako ni Hamila ni imposible dahil sila pala 20 nung 25 nag-file na ng yung kanyang amay hanap na ng hanap sa kanya. Paano siyang makikita? Samantalang yung hotel na sinasabi niya, yung Lucky Fortune Hotel sa Bicol, yun ay punong-puno ng tao nung yung July 25 na yon, Brother Joseph. Na may exposition tayo ron. Kaya napaka-imposibleng mangyari yung sinasabi niya na para bang may romansang nangyayari dun sa hotel, Brother Joseph, ano? Samantalang punong-puno yung kwarto. At yun si siya rin, kaya may karapatang magsalita ng ganon, aser siya dun Isa siya dun sa aseret na naka-present doon. At yung nanay niya noon, wala na. Dahil 25, lumayas na nanay niya, tumakas na. Radeli, meron ka pa nakalibutan na ebidensya mo. Alin po yun? Testigo mo. Sino po? DOJ.
Po, yung DOJ. Yun ang witness mo. Yun ang witness ko, yung DOJ. Galing na nyo. talagang harassment lang Tatlo yung ho sila. paratang na yan. Tatlong high government officials. Headed by State Prosecutor Jovencito Soño. Yan. Masyado mataas ang credibility noon, Brad Eli. Ay, mataas talaga. Pagka hindi nai-impluensyahan ng malalaking relihiyon, mataas ang credibility sa tingin ko. Gaya ni Chief Justice Davide, I salute him. Biro mo, colleague in the judiciary ang tagapagtanggol ng mga kriminal. Hindi siya naniwala, attorney. Nakalagay Pinhinatulan niya pa rin. Kaya yun, that proves the integrity of Chief Justice Davide. Sana habang panahon ka ng Chief Justice dyan. Kasi nakalagay yun doon, Brad Eli. Forthright, candidness, etc., etc. Despite the growing, etc., of a ex-Justice Serpen Cuevas. Yung si Elena. Yet, he passed the test. Nakalagay yun. Very clear. Talaga maganda. Magaling yung testigo, Pradeli. Telling the truth. Magaling. And considering na yung testigo, hindi naman educated na masyado. Opo. At saka ka-membro nila. Miyembro nila. Kaya masasabi natin, sa Net25, kung magkakaroon kayo ng konklusyon sa inyong mga news item, saka ba't nyo ako ginagawang news item? Arraignment lang naman yun. Hindi pa naman yun, promulgation of the decision. Tuwa-tuwa sila na nakita kayo sa labas Pati yung mga pag-steps ninyo, ang galing. Step 1, step Kaya kayo sinasama sa balita para ni manood sa kanila, Brother Eli. Kasi lalangawin yung kanilang Tingnan yung programa nila, araw-araw kasama ako. Kasi wala namang magkaka-interest kung sila-sila lang. Ganun lang nga siguro. Maganda yung mo na yan, Brother Eli. Tinahangaan kita dyan sa observation mo yan. Lagi naman pong ganun, Brother Eli. Pag may gusto sumikat, tayo ang papasabihin, Brother Eli. Gagawa ng libro para mabenta naman. Basta kayo po ang paksa. Pagkakagastusan nila, pagka makakapanira na sila, kikita pa sila. Kaya yung bumili ng comic, yung gumawa ng comic, hindi naman nakita pa siya sa TV, kaya lang nakatakip pa mukha, duwag. Hindi lalaki yung hindi lalaki yun. Kung lalaki yun, haharap yun di ba? Siyempre. Pero alam kong hindi haharap yun. Alam mo kung bakit? Bakit po? Hindi miyembro rito yun. Ayun. Kaya tinakpan yung mukha nun to conceal to the public the real identity of that person. Kasi hindi talaga miyembro. Ba't yung miyembro natin iniharap nila? O ba't yung Mirandang suspendido iniharap nila? Di ba? Yun lang po mag-asawa na lumalakad, Brother Eli. Tinakpan din. Kasi hindi naman natin miyembro talaga yun. Hindi miyembro yun. May sing-sing yun May sing-sing yung babae. May sing-sing. Mahaba, yung niya, kapantalon Hindi natin kaanib yun. Kaya masasabi natin, yung pinakita na yun, karamihan doon, Iglesia ni Manalo yun. Hindi natin miyembro yun. Sasabihin si Ber Santiago, miyembro natin. 1998 pa, tiwalag na yun That was 5 years ago. Miyembro na nga ng Iglesia ni Manalo yan, 2000 di ba? Tapos para pinalilito kasi nila, yung miyembro natin, umalis dahil sa korupsyon. Yun ang analysis ko dun Umalis yung miyembro dahil sa korupsyon. Umalis yan dahil nag-live-in yan without the benefit of marriage. Iniwan yung mga anak niya at asawa. Ganyan yung klase niyang babae na yan na nag-aakusa sa akin. Diba? Mabuti po, nabanggit niyo yan. Kapatid na rin, paano ba yun? Maraming salamat. Dani. Nakalimutan ko na. Pwede ka natin ipakita kay attorney yun? Nakalimutan ko na Pakita mo nga. Natin ako pakita. At ito, sana ito na-investigate ito ni Miss Valdez, Ito yung totoo Pakita mo nga, exhibit. Ayon sa Exhibit 1A. Pakita natin. Sige po, at papakita po. Maalala ko nga pala, kapatid na Ber, sa isang pagkakataon ay napakinggan ko doon sa programa ni Mr. Soriano na meron silang binabanggit na bakit daw pinakikisamahan mo si kapatid na Yoli gayong buhay na buhay pa ang kanyang unang asawa. Maraming salamat po kapatid na June at nabanggit ninyo ang tungkol sa bagay na iyan. Yung pong sinasabi nila sa kanilang programa na yun, yung po'y hindi totoo. Na para po bang sinasabi ni Ginoong Navales na buhay pa yung unang asawa ni kapatid na Yoli ay nagsasama na kami. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Hindi po totoo ang bagay na yan sapagkat
ang katunayan po niyan, namatay na po yung unang asawa ni Yoli noong pong May 23, year 2001, at ang katunayan po ay hawak ko po ang kaniyang death certificate. Kaya po yung kanilang sinasabi, kapatid na Rene, na kami na parabang kanilang pinalilitaw sa kanilang palatuntunan na buhay yung unang asawa ni Kayoli, ay nagsasama kami, yung po'y paninira lamang na sinasabi nila sa akin. Ang isa pa siguro na dapat nating liwanagin sa ating mga kababayan, kapatid na Ber, ay papaano ka naman naging kaanib sa Iglesia ni Cristo gayong ikaw ay naging manggagawa pa ni Mr. Soriano? Noong pong taong 1998 nang ako ay itiwalag sa samahan ni Ginoong Soriano, ako po at ang aking asawa ay naninirahan noon sa Bicol, sa Pili, Camarines Sur. Sa kasalukuyan po, ako at ang aking asawa ay masiglang kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kami pong mag-asawa ay nabautismuhan noong October 14, 2000. Sapagkat ang katunayan po niyan, namatay na po yung unang asawa ni Yoli noong pong May 23, year 2001, at ang katunayan po ay hawak ko po ang kaniyang death certificate. Noong pong taong 1998 nang ako ay itiwalag sa samahan ni Ginoong Soriano, ako po at ang aking asawa ay naninirahan noon sa Bicol, sa Pili. Sa kasalukuyan po, ako at ang aking asawa ay masiglang kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kami pong mag-asawa ay nabautismuhan noong October 14, 2000. Noong po kami ay magsama na ni Kayoli Tando. Kailan? Lagyan natin ng petsa, kailan? Oo, 1998 yun. 1998. July. Alam ba nung asawa niya na magsasama na kayo? Nagpaalam ka? Ang hindi niya alam, tinanong ko nga. Sige, yun. Ito. Palagpakan na ito. Di halatang halata, napakasinungaling nitong miyembro ni Manalo na to. Yan ang witness mo, Miss Valdez. Yan ang klase ng witness mo. Tinanan yung asawa niya, 1998. Apo. Tapos naianib sila sa iglesia ni Manalo 2000. Opo. Namatay yung asawa 2001. O tamo din nung mamatay iglesia ka na ni Manalo at nung mamatay talagang magkasama na kayo. Ang totoo magdadalawa na nga anak mo di ba nung mamatay di ba? Bago pa namatay yung Manny Tando, Brother Eli, meron na po silang anak at sila po yung bautisado na nga sa iglesia ni Manalo. Sa iglesia ni Manalo. Yan ang totoo dyan. Those are facts. Straight from the horse's mouth, di ba? Hindi, from the dog's mouth, attorney. Straight from the dog's mouth. Yan. Kaya alam mo, ano yan you cannot deny those facts. Na yung klase ng tao na yan, na napakasinungaling, yan ang star witness ni Miss Lucy Cruz Valdez. I'm sorry to say this, Miss Lucy Cruz. Next time you are gathering witnesses for your assignment, kumuha ka naman ng credible witnesses. Kung nagtanong lang po sana kung nagtanong lang siya, kung inintay niya lang sana ako ng Lunes. Kasi naman, para naman siguro, feeling ni Miss Lucy Cruz napaka makapangyarihan niya dahil nasa isang malaki siyang network na pag sinabi niyang gusto niya ako makausap, right at that moment, makakausap niya ako. Alam mo, Miss Cruz, ganito, sasabihin ko sa'yo routine ko, no?